Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay tinatapos natin yung isang linggong pagdiriwang ng mahal na araw. Sa nakaugaliang tradisyon ay nag-uumpisa sa linggo ng palaspas at nagtatapos sa linggo ng pagkabuhay. Palagay ko'y napapanahon para turuan tayo paano ba ang tamang pagdiriwang, observance ng Holy Week. Kaya siya tinawag na Holy Week. Itinuturing kahit ng ating pamahalaan na siya ay banal na araw. At sa ating kinagisnan, yun ay araw ng pangilin. Ano po ba ang araw ng pangilin? Binanggit yan sa Exodus 20 verse 8, alalahanin ninyo ang araw ng Sabat at ito'y inyong ipangilin. Hindi natin madalas mapakinggan yung salitang pangilin. Sa Ingles, remember the Sabbath day and keep it holy. Ang ibig sabihin ng pangilin, keep it holy. Sabihin nga natin, keep it holy, ariin ninyong banal. Yan ang ibig sabihin ng ipangilin. Ariin nating banal. Sa ating pinanggalingan, namulat tayo sa maraming katotohanan, kaya tinanggihan natin ang pangilin. Ang totoo, hindi natin tinatanggihan ang pangilin. Ang tinatanggihan natin ay yung masamang paniniwala, kaakibat ng pangilin na yon. Pero yung ariing banal na ang araw na yon ay karapat-dapat lamang sa atin na nagtamasa ng benepisyo ng mahal na araw. Ano ang tinatanggihan natin sa mahal na araw? Yung superstition, yung prosesyon, yung pasyon, yung moryon, yung mga maraming hindi naman kaugnay sa tunay na pagdiriwang. Kaya tinatanggihan natin yung superstition. Bawal daw magtrabaho, baka masugatan, hindi magaling, patay ang Diyos. Yun ang ating tinatanggihan. Yung mga pamahiin na yun ng pag-aantipo, pagpapayapak, yun ang tinatanggihan natin. Yung paniniwalang namamatay ang Diyos, yun ang tinatanggihan natin. Ngunit yung ito'y ariing banal, at ito'y ipangilin, dapat natin itong ipagpatuloy. Kaya ang ibang mga churches nagdadaos ng mga spiritual retreat sa panahon ng mahal na araw. Gusto nilang palalimin yung kanilang piety and the spirituality. Kapag itinakwil natin pati pangilin, parang tayo nagiging pagano na rin. Kristiyano na pagano. Parang wala nang tuos, wala nang panahon para magpahinga at mag-alaala. Ito idiniklarang Holy Week para ito para alalahanin, para palalimin yung pagiging makadiyos, piety, and spirituality. Gusto nating tuldukan yung pag-iisip na ang mahal na araw ay panahon ng bakasyon, bakasyon grande. Hindi po. Ang mahal na araw ay hindi bakasyon. Paano natin isineselebrate ang mahal na araw? Maraming mga tao inuubos ang mahal na araw, wala nang ginawa kundi magpasunod-sunod sa moryon. Naroon pa ba tayo sa kaugaliang pagano? Na ipinagdiriwang natin yung kabaliktaran, kung sino yung lumait, humampas, dumura, at pumatay sa ating Panginoong Hesukristo, yung panginapagdiwang natin. Pero yung kamatayan ni Jesus na dapat nating alalahanin, kaya yun ay panahon dapat ng pagninilay-nilay, ng pagbubulay-bulay, ng pag-aayuno, ng pananalangin. Yan ang tunay na pagdiriwang ng mahal na araw. Hindi paliligo sa dagat. Bakit baga maraming mga Kristiyano parang inapaypay ng ilog at dagat pag mahal na araw? Hindi naman kayo pinaglisa sa dalag. Dalawa yata ang sermon ngayong umaga. Yung sermon ni Pastor Manny at yung sermon galing sa salita ng Diyos. Gusto ko lang ngayong gisingin
Dahil baka tayo natutulog na. Ano ang tinatanggihan natin sa maling pagdiriwang ng mahal na araw? Yung superstition. Yung maling paniniwala kaugnay nito. Kaya, paano ba inapangili nung sinaunang panahon? Bawal magpatugtog na radyo. Bawal gumitara. Bawal kumanta. Yun ang, dahil gusto nilang ariin yung banal. Marami pong ibang paraan na makadiyos, na ariin nating banal ang mahal na araw, na lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Amen? Lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Huwag humilata sa bahay habang inapagdiwang ng mahal na araw. Maraming panahon para humilata at magpahinga. Mag-ukol tayo ng panahon na sa pagbubulay, sa pananalangin, at sa pag-aayuno. Yan ang makadiyos na paraan na pagdiriwang ng mahal na araw. Kaya mamaya, kung gustong may maligo sa dagat, hala, sige, pwede na. O sabihin sa katabi, pwede na mamaya. Huwag Merkulis Santo, huwag Huwebes Santo, huwag Biyernes Santo. Mamaya, ihanda ng mga iihawin at haluin na ninyo ang ilog at dagat dahil pwede na. Binabati ko tayong lahat sa pagdiriwang ng Resurrection Sunday. Naging kaugalian natin na ipagdiwang ang muling pagkabuhay, madilim pa, sapagkat ang Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli, madilim pa. Nagmarka ang pangyayaring iyon sa buhay ng mga unang alagad. Ano pat binago nila ang pagsamba. Mula sa Sabado, ginawa nilang Linggo. Ang unang mga Kristiyano, mga Hudyo, tandaan po ninyo, na sumasamba kung araw ng Sabado. Ngunit mula ng mabuhay na muguli si Jesus, binago nila ang pagsamba. Sila'y sumasamba na kung Linggo. Sa panahon ng Sabat, nung lumang tipan, nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw. Sa makatuwid, ang inaalaala sa Sabat ay yung creation. Ang inaalaala sa Linggo ay yung redemption. Ano ang pagkakaiba? Noon ang inaalaala ang kadakilaan ng Diyos sa paglalang. Ngayon ang inaalaala ang kadakilaan ng Diyos sa pagliligtas. Creation against redemption. Kaya, sa Sabat, ipinapaalaala na merong tayong manlilikha. Pag Linggo, ipinapaalaala na meron tayong tagapagligtas. Tayo nakatuon doon sa ginawa ni Kristo. Napakahalaga ng mga katotohanan ito dahil ito ang laman ng Ebanghelyo. Ang laman ng Ebanghelyo ay tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang kamatayan, tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi ba yun ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo si Jesus na nabuhay para sa atin, namatay at inilibing para sa atin, at nabuhay na maguli para sa atin. Kaya, siya'y namatay at nabuhay upang bilhin ang ating kaligtasan, upang bayaran ang kasalanang di natin kayang bayaran. Nabuhay ng isang perpektong buhay upang ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maging katuwiran naman natin na sumasampalataya sa Kanya. Ang mensahe ngayong umaga ay upang muling hikayatin tayo na pag-isipan ang ating pananampalataya. Ang pinakaayaw kong mangyari sa atin sa CLJC ay sumasampalataya tayo sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Yun ang huwag sanang mangyari sa atin na mayroong sumampalataya pero hindi naiintindihan ang kanyang sinasampalatayanan. Sundan ninyo ako sa unang Korinto 15, talatang 1 at 2. Unang Korinto 15, talatang 1 at 2. At ngayon, ipinaalaala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, yan ang Ebanghelyo na inyong tinanggap
at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Ano na sabi? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Hindi ba malungkot yun? Sumasampalataya pero hindi iniisip ano baga itong sinasampalatayanan ko. Sa ibang salin, malibang sumampalataya kayo nang walang kabuluhan. Yun ang sabi sa ibang version. Ang pananampalatayang hindi nauunawaan, walang kabuluhan. Hindi tayo maililigtas ng ganyang klaseng pananampalataya. Hindi yan ang saving faith. May pananampalataya ka, ngunit pananampalataya mong hindi pinag-isipan at hindi naiintindihan, hindi ka kayang iligtas ng ganyang klaseng pananampalataya. Ngayon, gusto ko kayong dalhin sa mga pangakong hatid ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga pangakong hatid ng muling pagkabuhay ni Jesus. Una, ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nagatid sa atin ng pangako para sa walang hanggan, eternity. Dito sa, binasa ko sa chapter 15, 1 Corinthians 19 and 20, ganito ang sabi, talatang 19, 20. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Kung ang pakinabang daw natin sa pagsampalataya kay Kristo ay para sa mundong ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling nabuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Meron pong pag-asa sa walang hanggan dahil mayroong pangako para sa buhay na walang hanggan. 22, sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, bad news. Ulitin ko. Sapagkat, verse 22, kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, bad news yun ha. Gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Yun ang good news. Ang Ebanghelyo nag-uumpisa muna sa bad news. Hindi mo maintindihan ang good news kung hindi mo maintindihan ang bad news. Ano ang bad news? Tayong lahat ay mamamatay dahil sa ating kaugnayan kay Adan. Bad news. Ano ang good news? Tayong lahat ay mabubuhay dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. Amen po ba? O sabihin natin, tayong lahat ay mabubuhay dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. Lakas-lakasan natin. Tayong lahat ay mabubuhay dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. Iyon ang good news. Lahat ay mabubuhay dahil sa kaugnayan kay Jesus. Kung walang muling pagkabuhay, ang lahat ay magwawakas at matatapos sa libingan. Kung walang pagkabuhay na maguli, totoo nga ang sinabi na yun na ang huling hantungan. Kung walang pagkabuhay na maguli, hindi ba totoo na yun na ang huling hantungan? Pero dahil may pagkabuhay na maguli, hindi yun ang huling hantungan, kundi yun ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Merong bukas na pintuan para sa buhay na walang hanggan. Kung ang libingan ang katapusan at hangganan, ang lungkot naman nun. Lalo na sa mga taong nabuhay na hindi man lang halos nakatikim ng ligaya at ginhawa. Hindi ba? Maraming mga tao namamatay na hindi nakakatikim ng saya at ginhawa. Puro na lang sakit, puro na lang kamalasan, puro na lamang kalungkutan at kabiguan. Tapos may na patay na, tapos na. Yun lang? Hindi ba malungkot ang buhay kung yun lang? Marami bang nakaka-identify dito na
nakalasap man kayo ng ginhawa at ligaya, saglit lang. O ang iba hindi pa nakakaranas noon. Maraming mga tayo pinanganak na, may sakit na, lumpo na, disabled na. Sinasawaan na ng mga nag-aalaga. Pinag-iisipan ng mga kamag-anak. Puro lungkot. Mamamatay, may luha pa sa mata. Saglit lang ang buhay. Ganun lang. Hindi ba yun ang pinakamalungkot na katotohanan sa buhay na ito? Sana kahit maiksi ay masaya, maginhawa, masarap, maligaya. Sana ay ganun ang buhay. Ang problema, malungkot na, mahirap na, maiksi pa. Pero ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay naghatid ng isang bagong pag-asa para sa walang hanggan. Hindi ba sabi ni Pablo, kung ang pakinabang kay Kristo ay para sa buhay na ito, kawawa naman tayo. O hindi, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Anong ibig sabihin ng pinakakawawa sa lahat? Nagsimba ka ng nagsimba, nagbigay ka ng nagbigay, naglingkod ka, tinanggihan mo ang iyong sarili, tapos wala din pala. Kawawa ka. Naglingkod ka, kawawa ka, maigipay nag-inom ka, maigipay nagpasasa ka, maigipay nagpakasaya ka. Kawawa ka. Kung walang pagkabuhay na maguli, tayong mga naglingkod kay Kristo, ang pinakakawawa sa lahat. Pero dahil may pagkabuhay na maguli, tayo ang pinakamapalad sa lahat. Kung ang kamatayan ang katapusan ng lahat. Sana'y naniwala na tayo na walang pinakamaigi kundi kumain at uminom dahil bukas mamamatay na tayo. Pero dahil may pagkabuhay na maguli, tinatanggihan natin yan isang masamang filosofiya. Dahil hindi tayo nabubuhay para kumain, para uminom at magpasarap, hindi yan ang buhay. Meron pong pangako sa walang hanggan. Ang libingan ay pansamantalang himlayan. At naghihintay pa ang buhay na walang hanggan. Try to imagine kung gaano lang kaikli ang buhay sa mundo at gaano naman kahaba ang walang hanggan. Pwede ba natin sukatin ang walang hanggan? Hindi yan mabilang ng loko. Pwede ba natin sukatin ang walang hanggan? Siguro, ang walang hanggan ay ang buhay dito sa lupa, ikumpara sa walang hanggan ay parang isang patak ng tubig na kinuha sa isang drum. Saglit lang. Sabi nga ni Santiago, ang buhay ay ninyo ay parang aso. Ano yung aso? Yung usok pag binuksan mo yung sinahing. Hindi ba pag umuulat, nagsasaing tayo pag binuksan mo yung sinahing, may nalawas ng usok? Ang tawag ay aso. Hindi man aso. Aso. Parang usok. Narito ngayon, mamaya ay wala na. Yun daw ang buhay. Ngunit dahil sa pagkabuhay ni Jesus, merong pag-asa sa walang hanggan. Hindi tayo iiwanan ng Diyos sa libingan. Sabi ni David, hindi mo hayaan na ako'y malagay sa kalaliman. Mula doon, ihahanguin mo ako. Ngunit ang pagkabuhay na maguli ay hindi isang future reality, kundi isang present reality. Sa Colossus 3, talatang 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Hindi ba yun ay present reality? Binuhay kayo kasama ni Kristo. Kaya, noong si Kristo ay ilibing, tayo nalibing din kasama niya. Noong si Jesus ay nabuhay, tayo nabuhay din kasama niya. Dahil tayo kaisa ni Kristo. Yun ang ibig sabihin. Kapag tayo kaisa ni Kristo, ang kanyang buhay ay ating buhay. Ang kanyang kamatayan ay ating kamatayan. Ang kanyang paglilibing ay ating libing. Ang kanyang pagkabuhay ay ating muling pagkabuhay. Yun ay isang present reality, mga kapatid. Tandaan ninyo, kapag kayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang walang hanggan ay nagsimula na. Amen?
Sabihin sa katabi, ang buhay na walang hanggan ay nararanasan ko na ngayon. Ang buhay na walang hanggan ay isang present reality. Dahil doon, hindi na daw tayo taga-lupa. Hindi na tayo taga-rito. Tayo ay taga-langit na. Kaya, ang sabi, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang inyong isip, hindi sa mga mundong bagay. Yun naman ang practical application. Kung tayo'y nabuhay na kasama ni Kristo, ang atin daw pansin ay sa mga bagay na nasa langit. Ang ating priority ay sa mga bagay na nasa langit. Hindi sa mga bagay dito sa lupa. Kasi nagpalit na tayo ng pagkamamamayan. Hindi na tayo mamamayan ng mundong ito, tayo mamamayan ng langit. Isusunod ko ang basa. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay, at ang buhay ninyo ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na mahayag siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan at karangalan. Namatay na kayo, ang sabi dito, sa inyong dating buhay. Para maintindihan natin yung buhay dito at buhay sa kabila, ginamit yung salitang namatay na. Alam niyo ang namatay na, wala nang pakialam yan sa buhay na ito. Hindi na kayo ililigaligin ng patay. Kung bibihisan pa baga siya, kung may make-upan baga siya, kung babalot ba siya damit, kung ililibing ba siya sa mausoleo, wala na siyang pakialam dahil wala na siya, hindi na siya taga rito. Hindi na siya kabilang sa mundong ito. Intindihan ba ninyo na pag tayo namatay, hindi na tayo taga rito? Kaya hindi na tayo, wala na tayong pakialam. Pwede mong ibilin na pag namatay ka, make-upan ka, pwede mong ibilin yun. Pero ang normal ay, ang mga namatay na, wala nang pakialam sa mga bagay dito sa mundo. Mag-away-away man ang mga naulila, wala na siyang pakialam. Kaya kung tayo ay namatay na sa buhay na ito at muli nang nabuhay para sa kabila, wala na tayo dapat pakialam sa mga bagay na makamundo. Ang ating interes ay sa makalangit, ang ating pagsisikap at prioridad ay sa mga bagay na nasa langit. Kung ganyan ang ating pananaw, sabi ni Pablo sa Philippians 1:22, hindi ko alam ang pipiliin ko, ang pumanaw at makapiling si Kristo o ang manatiling buhay upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig kay Kristo. Para kay Pablo, kung mamatay ako, ayos lang. Kung mabuhay ako, hindi ko alam kung ano, pipiliin ko ang mabuhay o ang mamatay. Kayo, kung papipiliin ninyo, kayo, ano ang gusto niyo, mabuhay o mamatay? Siguro lahat, aapiliin ko po yung mabuhay. Siguro walang lalapit sa akin dito at sasabihin, Pastor, pinapili ninyo kami kanina, ang pipiliin ko yung mamatay. Pero si Pablo hindi. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Sa akin ang mamatay, ayos. Pagkakapiling ko kasi si Kristo. Ang mabuhay, ayos din. Mapaglilingkuran ko pa kayo. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Kayo po ba? Alam na niyo kung ano ang pipiliin? Ang mabuhay o ang mamatay upang pumiling kay Kristo. Kaya para kay Pablo sabi, ang mga bagay na pakinabang ay inari kong kalugihan. Ang ibig niya sabihin, yung mga bagay na tila mahalaga, winalang halaga ko yan. Dahil hindi naman talaga yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay mapasa akin si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, matulad sa kanya.
lalo na sa kamatayan. Padalwa, ang pangako ng pagbabago. Ano nga ang unang pangako ng pagkabuhay na maguli? Ang pangako ng walang hanggan. Padalwa, ang pangako ng pagbabago. Dito naman tayo sa talatang 42 ng 1 Corinthians 15, verse 42. Gayun din naman sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng inilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat ay babaguhin. Sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at mapalitan ng walang kamatayan ang namamatay. Natupad ang nasasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Siguro napansin ninyo yung salitang dapat mapalitan. Guhitan nga ninyo at bilugan yung salitang yon, dapat mapalitan. Itong namamatay ay dapat mapalitan ng di namamatay. Itong nabubulok ay dapat mapalitan noong hindi na nabubulok. Itong pangit ay dapat mapalitan ng maganda. Itong mahina ay dapat mapalitan ng malakas. Dapat mapalitan. Ang ibig sabihin, sa verse 50, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya, sa lumang salin, di maaari ang sinasabi. Di maaari o di magkakaroon o walang bahagi. Kaya, dapat mapalitan, dahil itong katawan na ito ay hindi pwede doon. Itong katawang ito, kumbaga, disposable. Isang gamitan lang. Disposable na kutsara. Pag itinusok mo sa hotdog, nababali na tinidor. Pag isinandok mo sa maligat na malagkit, nababali ang mga disposable. Marupok. Ihambing ninyo sa stainless. Original Japan. Sabi nila, mas mahuna po yun, mas madaling mawala. sa inyo po ba yung stainless ay mas mahuna dahil mas madaling mawala? Ito ang dahilan kung bakit dapat mapalitan. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Amen. Tanggapin natin. Etong katawang ito ay pangit. Walang kalwalhatian ng langit. Okay? Kung mabuhay tayo ng 78 taon na 80 taon na pangit, tanggap na natin 'yon. Sabihin sa katabi, tanggap mo na ba 'yun? Mabuhay tayo na 70, 80 taon, pangit, kalbo, nako. Lubak-lubak. Matatanggap na natin yon. Pero yung magpasawala hanggang pangit, mahirap tanggapin yon. Naintindihan niyo ako? 70, 8 taon na pangit, tanggap na natin yun. Pero yung magpasawalang hanggang pangit, yun ang mahirap tanggapin. Yung sabihin, magpakailanman ikay pangit, ay mahirap tanggapin yun. Pero ang kapangitan daw ay papalitan ng kagandahan, ang kahinaan ay papalitan ng kalakasan, ang karamdaman papalitan ng kalusugan. Naintindihan ninyo, lahat ay babaguhin. Naniniwala kayo na sa langit walang pangit. Sa langit walang pangit.
Sa mundo, puro pangit. Sa kabilang daigdig, babaguhin tayong lahat. Ang lahat ng kapangitan ay papalitan. Merong pangako ng pagbabago. Kaya, kung pangako, dapat lumikha ng pag-asa at ang pag-asa ay dapat lumikha ng pag-asam. Hindi ba? Ang pangako ay dapat lumikha ng pag-asa at ang pag-asa ay dapat lumikha ng pag-asam. Sabi ni Pablo sa Filipos 3:20, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula ro hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yun, babaguhin niya ang ating katawang lupa. Guhitan niyo salitang niya. Babaguhin niya. Personally supervise ang pagbabagong yaon. Babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati. Hindi lamang maganda, maluwalhati. Ano ang pagkakaiba ng maganda at maluwalhati? Pareha silang maganda, pero ang maluwalhati ay merong taglay na kagandahang panlangit. Gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Dahil sa muling pagkabuhay, may pangako ng pagbabago. Sa Roma 8:19, nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil ito'y niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok. Samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Mahalagang salita yun. Ulitin po natin. Ligtas na tayo. Lakas-lakasan natin. Ligtas na tayo. Lakasan pa. Ligtas na tayo. At inaasahan natin ang kaganapan nito. Okay. Kaya, ligtas na ang ating kaluluwa sa impyerno, pero ang ating katawan ay hindi pa natutubos. Yun ang ibig. Yung kaganapan nito ay pag-ibig sabihin, kukumplituhin ng Diyos ang ating kaligtasan. Ligtas tayo sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, sa ating katawan. Ngunit dahil tayo daw ay napasailalim sa pagkaalipin ng kabulukan, we are under corruption. Ang corruption daw ang naghahari sa ating katawan. At dahil dun sa corruption o pagkabulok, dumaraing tayo. Napapahimutok tayo kasama ng buong sangnilikha. At ang buong sangnilikha, sabi sa verse 19, nananabik na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Mayroon daw isang araw na ihahayag ng Diyos ang kanyang mga anak. At yun ang araw na aalisin ng Diyos ang lahat ng sumpa. At ang mga anak ng Diyos ay kanyang luluwalhatiin. At ang buong sangnilikha ay makikibahagi sa kaluwalhatiang iyon. Naunawaan pa din. Ang sabi, itong buong sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Sa tuwing winawasak natin ang kalikasan ay dumaraing. Hindi lamang natin naririnig na ang kalikasan ay dumaraing. Pero sabi sa Biblia, ang buong sangnilikha ay dumaraing dahil sa pagkaalipin, sa kabulukan dahil sa kasalanan. Hinihintay ng buong sangnilikha, nihayag ng Diyos ang kanyang mga anak upang makahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos.
Siguro sasabihin ng sanglilikha, pabalato naman dyan. Paawas naman dyan. Idamay na ninyo kami sa kalwalhatiang minana ninyo sa Diyos. Hinihintay ng buong sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak upang sila ay makahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ngunit hanggang ngayon, sabi ng Biblia, tayo mang may Espiritu ng Diyos ay dumaraing din. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay may dalang pangako ng pagbabago. Merong pag-asa sa Apokalipsis 21 verse 4 at papahirin nila ang kanilang mga luha. Wala nang kalamatayan, dalamhati, pag-iyak, sakit sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko na ang lahat ng bagay. Kaya darating daw ang panahon, ang kamatayan, ang dalamhati, ang pag-iyak, ang sakit, karamdaman, problema at kahirapan ay mga bagay na ng kahapon. Palilipasin na ng Diyos yun. Kayo ba'y may pabalik-balik na sakit? Masakit ang inyong tuhod. Lahat na yata inihaplas ninyo. Hinaplasan na ninyo ng suka, pinisaan na ng kalamansi, tinapala na ng luya, ng ano pa, white flour, lahat na, pero pabalik-balik. Merong mga sakit na hindi nagagaling. Tandaan natin yan. May mga sakit na hindi na gagaling. Darating ang araw, lalakad na tayo ng patagilid. Lalakad tayo hilang kabila. Lalakad na tayo na kinakapa ang ating dinaraanan. Nagsasawa na ba kayo sa pag-inom ng gamot? Sawa na ba kayo sa hirap at kawalan? At sinabi ninyo, kailan pa matatapos ang lahat ng ito? Sawa na ba kayo sa paulit-ulit na pagkabigo? Kasama ka rin ba sa mga napapahimutok araw-araw? May pag-asa. Isang araw, papawiin ng Diyos ng lahat ng hirap at pagdurusa, sakit, problema, pag-iyak, pagdaing, paghihirap. Dahil sasabihin ng Diyos, ngayon, binabago ko na ang lahat ng bagay. Iiwanan na natin sa mundo ang lahat nating problema. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iiwanan na natin dito na lahat ng sakit. Lahat ng mga wheelchair, lahat ng salamin, lahat ng pustiso, lahat ng piluka. Iwanan na natin lahat ito. Wala nang kwenta yan doon. May pangako ng pagbabago. Masarap marinig ang sasabihin ng Diyos ngayon, binabago ko na ang lahat ng bagay. Patatlo, may pangako ng pagtatagumpay. Ang sabi dito sa verse 54, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, natupad na nakasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung nailigtas niya tayo sa kanyang kamatayan, lalong maililigtas niya tayo dahil sa kanyang pagkabuhay na magulo. Hindi ba? Isipin ninyo, kung nailigtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, lalong maililigtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ang sabi sa talatang binasa ko, ginapi ni Jesus ang kamatayan. Hindi nagtagumpay ang kamatayan at ang libingan kay Jesus. At gagapiin din ni Jesus ang kamatayan para sa bawat isa sa atin. Sinabi ni Jesus noon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay,
ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, siya'y muling nabubuhay. Sinabi pa niya, ako ang muling pagkabuhay. Noong binuhay ni Jesus si Lazaro, yun ang unang pagkakataon na pinatunayan ni Jesus na siya ang muling pagkabuhay. Pero nung siya'y muling binuhay, lalo niyang pinatunayan sa lahat na siya nga ang buhay at ang muling pagkabuhay. Tayo man ay magtatagumpay sa kamatayan. Nagapi na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Ang sabi dito, ang kamatayan ay kumukuha ng kamandag sa kasalanan. Ang kamatayan ay parang ahas. Hindi talaga ahas ang pumapatay sa tao. Ang pumapatay sa tao yung kamandag ng ahas. Kaya alsan mo ng kamandag yung ahas, kagatin man tayo ng ahas, hindi na tayo mamamatay dahil wala na siyang kamandag. Ganun po ang kamatayan. Ang kamatayan ay kumukuha ng lakas sa kasalanan. At ang kasalanan ay kumukuha ng lakas sa kautusan. Yung kautusan, ang naging dahilan, tayo idiniklarang makasalanan at dahil sa kasalanan, tayo magmamana ng kamatayan. Sinabi ni Pablo na ang kasalanan, ang kamandag na pumapatay. Kapag wala na ang kasalanan, ang kamatayan ay wala na rin kapangyarihang patayin tayo. Kaya sa karunungan ng Diyos, ang una niyang ginapi ay yung pinagmumula nito. Sinabi kasi sa Biblia na ang huling gagapiin ay ang kamatayan. Hindi siya huling gagapiin dahil siya ang pinakamatindi sa lahat ng mga kaaway. Huwag tayong maniwala doon. Hindi ang kamatayan, ang kahuli-hulihang gagapiin, hindi dahil siya ang pinakamalakas. Kundi narito ang kautusan. Sinunod ni Jesus ang kautusan para sa atin. Sinunod ni Jesus ang kautusan. At na sinunod niya ang kautusan, wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ba? Wala namang kasalanan kapag walang kautusan. Kaya ang nilunasan ni Jesus ay ang kautusan, nilunasan ang kamatayan, and then nilunasan ang kamatayan. Hanggat merong kautusan, hanggat merong kasalanan, ay merong kamatayan. Tinupad ni Jesus ang kautusan upang palayain tayo sa sumpa ng kautusan. Wala nang kapangyarihan ang kautusan dahil tinupad na ni Jesus lahat. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan dahil wala namang akusasyon na laban sa atin. Isang araw, tayo man ay tatayo kasama ni Kristo at sasabihin natin, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Wala ka ng kapangyarihan sa amin. Kaya nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Si Jesus ay higit pa sa mga mapagtagumpay at tayo man ay ganun din. Sinasabi sa Biblia na tayo isinasama ni Jesus sa parada ng tagumpay. Sa Romans 8 verse 37, we are more than conquerors. And all these things, we are more than conquerors and gain an overwhelming victory through Him who loves us. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Si Kristo ay mapagtagumpay, tayo man ay magiging mapagtagumpay. Hindi ba natin itinuturing na ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay natin? Kung tayo ay kaisa ni Kristo, ano ang ibig sabihin ng kaisa ni Kristo? Sa English ay union with Christ, united with Christ. Pag tayo ay kaisa ni Kristo, ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay din natin. Parang mag-asawa yan. Pag kinasal kayo, anumang meron ng asawa mo, iyon na rin. Hindi ba ganon? Hindi ba ganon? O pag kayo kumakain ay
Huwag ka makain, misis, at aring tubigan na arimana ko sa magulang. Diyan tayo lamang sa ulam hati, din sa kani hindi. Ganun ba kayo? Hindi. Pag kayo kinasal na, ang lahat ng kanya ay iyo, ang lahat ng iyo kanya. Hindi ba ganun? Pag tayo nakipag-isa kay Kristo, ang lahat ng ate kanya, ang lahat ng kanya ay atin. Kaya ang tagumpay niya ay tagumpay natin. O sabihin natin, ang tagumpay mo, Jesus, ay tagumpay ko rin. Ang tawag sa Biblia, identification. Ang kanyang kamatayan, aking kamatayan. Siya ay nalibing, ako'y nalibing. Siya ay nabuhay na maguli, ako'y nabuhay na maguli. Kaya ang tagumpay niya ay tagumpay natin. May problema sa ating pagkakristyano kung hindi natin kayang yakapin ang katotohanan na yan. Mabubuhay tayong talunan. Dahil ang tagumpay niya ay tagumpay niya lamang. At ang pagkatalo ko ay pagkatalo ko lamang. Hindi ganon. Ang ating laban ay laban ni Kristo. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay natin. Kaya, sabi sa 2 Korinto 2:24, salamat sa Diyos, lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay. Anong ibig sabihin nun? Salamat sa Diyos dahil isinasama niya kami sa parada ng tagumpay. Nakakita na ba kayo ng parada ng tagumpay? Isipin ninyo sa inyong isip na may parada ng mga nagtagumpay at ikaw ay inaanyayahan sa sumama sa parada ng tagumpay. Sa parada ng tagumpay, si Kristo'y nasa unahan natin. Ang sabi sa versyong ASND, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ito ay larawan ng mga Romano na galing sa digmaan. Yung general ay naglalakbay sila papuntang Roma. At kapag naroon na sila sa Roma, haharap sila sa emperador. At ang commanding general ay nakasakay sa isang magara na karwahe, nasa unahan, at lahat ng mga kasama niya sa giyera na nagtagumpay, nasa hulihan niya. At sa kahuli-hulihan, yung mga bihag na katali, kasama din sa parada ng tagumpay. Yun ay trophy nila eh. Kaya nakuha ng bihag, yun ay kanilang trophy. Buhay na trophy. Lahat ng mga nakulimbat sa digmaan, isasama nila sa parada ng tagumpay. Yun ang inilalarawan dito ni Pablo. Na tayo mga Kristiyano ay isinasama sa parada ng tagumpay. Tanungin sa katabi, masama ka ba sa parada ng tagumpay? Ay sasabihin mo, ay hindi man ako sasama sa parada ng tagumpay dahil ako'y talo eh. Hindi ako sa parada ng mga talo. Tayo ba'y nasama doon sa talo? Tayo iasama daw ni Jesus doon sa parada ng tagumpay na siya daw ay palaging nasa unahan ng parada ng tagumpay. Kung nagtagumpay si Kristo, magtatagumpay din tayo. Pwede ba sabihin natin sa katabi natin yun, kung nagtagumpay si Kristo, magtatagumpay din tayo. Lakas-lakasan mo't baka tulog yung katabi mo. Kung nagtagumpay si Kristo, magtatagumpay din tayo. Sa Roma 6:4, sa makatuwid, tayong namatay at nalibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo magkaroon ng panibagong pamumuhay. Kung paanong nabuhay na muli si Kristo, tayo makakalakad sa panibagong pamumuhay. Hindi ko totoong pakakahabaan at naroon ako sa panghuling punto. Ang pangako na makasama ang Diyos. Ano nga ang unang tatlong pangako? Ang una ay ang pangako ng walang hanggan.
Padalawa ay ang pangako ng pagbabago. Ang patatlo ay ang pangako ng pagtatagumpay. At panghuli ay ang pangako na makasama ang Diyos. Sa mensahe ni Sister Lady noong Biyernes Santo, si Jesus ay nangako sa isang magnanakaw at sabi niya, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang tanong, paano kung hindi muling nabuhay si Kristo? Di yung magnanakaw na yun ay napahamak, hindi ba? Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi nga nabuhay yung nangako, mabubuhay pa bagay yung pinangakuan. Kung talo yung nangako, talo din yung pinangakuan. Para magsasabong, pag ako'y nanalo, abalatuhan tayo na talo. Anong abalutahan? Anong abalatuhin mo? Paano? Kung hindi nabuhay na muli si Kristo, ang pangako ay napako. Lumalabas na si Jesus ay napahamak kasama ang lahat ng mga nagtiwala sa Kanya. Hindi ba? May isang malaking lupa sa Kalapan, napansin ba ninyo yun sa mga gumagawa sa Kalapan? Yung binakura ng yero, yun ay contested na lupa, at nanalo yung kabila, at lahat ng mga nakabili, kakansilahin lahat ng kanilang mga titulo. Dahil sila bumili dun sa talo. Ang ating Panginoon ay panalo, kaya tayong lahat ay panalo na rin. Amen? Hindi yun pangako na napako. Nang sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hindi yun pangako na napako. Yun ay pangako na tutuparin niya pagdating ng panahon. Paulit-ulit na binabanggit ni Jesus tungkol sa kanyang pagpapakasakit. Kaya nabahala ang mga alagad. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Wika ni Simon. Sumagot si Jesus, sa pupuntaan ko'y hindi kayo makakasunod. Ngunit susunod kayo pagkatapos. Sa John 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako ron upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan at ako'y babalik at isasama ko kayo. Kayo'y makakapiling ko saan man ako naroroon. At alam na ninyo ang daan sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Mga kapatid, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, ang tanong ni Tomas ay nananatiling tanong. Paano namin malalaman ang daan? Kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli, ang tanong na yun ay 2,000 taong tanong na hindi pa nasasagot. Paano namin malalaman ang daan? Kung hindi si Jesus nabuhay na maguli, wala siyang karapatang magsabi na ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Hindi ba? Kung hindi siya nabuhay na maguli, wala siyang karapatan na magsabing ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ngunit dahil siya ay nabuhay na maguli, siya lamang ang may tanging karapatan na magsabing, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. At walang makaparoroon sa Ama, liban sa pamamagitan ko. Hindi ba ang blessed hope, ang dakilang pag-asa, ay yung sinabi ni Jesus na, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Yung makapiling ang Diyos ay ang napakadakilang pag-asa. Sa Canon of Dort, sa Article 13, ay ganito ang sabi, sapagat para sa mga binanal, ang matanaw at madama, ang presensya ng Diyos ay matamis pa kaysa buhay. Ulitin ko,
sa Article 13, sapagkat para sa mga binanal, ang matanaw at madama ang presensya ng Diyos ay mas matamis pa kaysa buhay. Ang mawalay, ang kabaligtaran, ang mawalay sa papagmahal at mawaing Diyos ay kapahamakang walang kapantay. Ngunit malaking kapalaran ang pumiling sa Kanya. Ipinaliwanag ni Sister Lady noong Biyernes Santo nang sabihin, kakasamahin kita sa paraiso. Ay binanggit yung salitang paraiso pala, ilarawan ang kagandahan ng ating hahantungan. Ang paraiso, ibig sabihin isang magandang hardin. Hindi ba tayo nag-maintain ng garden? Kahit na nagsasakit ng mga likod at tuhod ng mga nanay, gusto natin makitang may bulaklak, na nanariwang mga bunggambilya, kahit ihi inadilig natin para bumulaklak. Dahil tayo ay nakakaramdam ng kapahingahan, ang gaganda ng bulaklak ko. Nasisiyahan tayo. Gumagaan ang ating umaga. Nakita natin may bulaklak na yung mga orchids, hindi baling masakit na ang tuhod sa kadidilig. Inilarawan ang ating hahantungan sa isang magandang hardin. Ang tawag ng Diyos ay paraiso. Ngunit sasabihin ko sa inyo na ang langit ay nagiging langit dahil naroon ang Diyos. Ang Diyos ang pinakamaganda na makikita natin pagdating natin doon. Hindi ang gate na napapalamutihan ng mga ruby at nababalot ng mga perlas. Hindi ang lansangang ginto. Hindi ang magagandang palasyo, kundi ang Diyos mismo. Ang langit ay nagiging langit dahil naroon ang Diyos. Mababagot din tayo sa langit kung wala doon ang Diyos, sinasabi ko sa iyo. Ano ang gagawin natin doon walang hanggan? Magharapan. Ngunit ang makita ang Diyos ay magdudulot ng walang hanggang kasiyahan. Amen? Ang makita ang Diyos ay magdudulot ng walang hanggang kasiyahan. Makikita natin ang kagandahan at kalalatian ng Diyos. Sa lupang hinirang, sa awit na inawit natin nung tayo nag-aaral pa, ay nagsasabi ng ganitong linya. Buhay ay langit sa piling mo. Buhay ay langit sa piling mo. O sabihin sa katabi mo, gusto ko maniwala. Gusto ko maniwala na buhay ay langit sa piling mo. Tinuturuan lamang tayo ng awit na maging makabayan na sinasabing, home, sweet home, there is nothing like home. Yun lamang ang ibig sabihin noon. Pero ang mensahe ng mahal na araw ay nagsasabing, buhay ay langit sa piling mo, Jesus. Amen? Yun ang mensahe nitong linggong ito. Buhay ay langit sa piling mo, Jesus. Amen?